Magandang araw. Ako po si Mark Lester Liraga. Ito po ang aking daily devotion. May investment ka na ba? Na tinalakay po ni Pastor Russell Ocampo sa 365 daily devotion. Ang Bible verse po yung araw ay galing sa Matthew chapter 6 verse 19 to 21. Sabi po ay, Lay not up for yourselves treasures upon earth, where moth and rust doth corrupt, and where thieves break through and steal, but lay up for yourselves treasures in heaven, whether neither moth nor dust doth corrupt, and where thieves do not break through nor steal. For where your treasure is, there will be your heart be also. Matthew chapter 6 verse 19 to 21. King James Version. Ang concept po ng araw is materialism. Pag sinabi natin yung materialism, ito yung paniniwala na ang lahat ng bagay, pati emosyon, thoughts o kahit kaluluwa ay may papaliwanag ng sa pamamagitan ng physical o material causes. Wala daw, sabi ng iba, wala daw spiritual world. Walang Diyos, wala rin afterlife. Ganun kasimple pero ganun din ka-dangerous. Pero bilang isang Kristiyano, alam natin na ito ay kabaligtaran ng katotohanan. Merong Diyos, merong langit, at merong din kaligtasan. At higit pa sa lahat, merong valuable eternal investment na mas valuable kaysa sa kahit anong kayamanan dito sa mundo. Ang first teaching is materialism makes people become materialistic. Tama nga naman ito kung naniniwala ka na ito lang mundo ang meron, kaya di natural lang na ibubuhos mo lahat ng effort mo sa pagyaman. More gadgets, maraming damit, more status, pagiging sikat sa social media. Pero kapalit nun, mas nagiging empty ang puso natin. Yung mga tao na sobrang focus sa material things, hindi nila namamalayan na nagiging slave na sila ng pera, ng possessions, ng comparison. Parang laging may kulang. Pero ang tanong, hanggang kailan kayang habulin ang mga bagay na hindi naman makakapuno ng puso mo? Second teaching is, the Bible affirms the spiritual realm. Ang daming Bible verses na nagpapatunay na may spiritual realm. Isa na rito yung verse natin ngayon. Sabi ni Jesus, huwag kang mag-ipon ng kayamanan sa mundong madaling masira, manakaw o mawala. Mag-ipon ka raw para sa langit. Ibig sabihin, hindi lang material ang mundo. Merong eternal at merong spiritual. At ang last teaching is, Christians invest in this present life for eternity. Hindi ibig sabihin ito na huwag ka nang magtrabaho o mag-ipon. Hindi rin masama magkaroon ng maraming bagay, pero ang paalala lang sa atin ay saan ba talaga ang puso natin? Ginagamit ba natin ang mga blessings natin para sa sarili lang o para sa kaharian ng Diyos? Ang totoong investment ay hindi lang pera o property. Ito ay ang pagtulong sa iba, ang pagmamahal sa kapwa, at ang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Yun lamang po.